Ka-Express, buong Pilipinas ginulat. Biglang lumutang ang pinakamainit na balita ngayong araw. Si Kai Sotto, ang 7'3" na haligi ng Gilas at simbolo ng pag-asa ng bansa, ay paparating na sa Pilipinas at sasama sa national team papuntang Guam. Mismong si Coach Tim Cone ang nagkumpirma na darating si Kai at mag-attend ng mga practices bago bumiyahe kasama ang team sa November 24. Kahit hindi pa siya cleared na maglaro dahil sa kanyang ACL recovery, ang kanyang presensya ay magiging malaking moral boost para sa buong kupunan. Hindi niya kailangang mag-score para magbigay ng impact. Sapat na ang pagdating niya para magliyab ang puso ng Gilas at ng buong Pilipinas. At ayon kay Coach Tim, hindi pa maglalaro si Kai sa Guam pero malinaw. Gusto niyang sumuporta, gusto niyang maging bahagi ng paghahanda at gusto niyang iparamdam sa team na kahit sideline siya, hindi siya nawawala sa laban. Sa gitna ng mga criticism, duda at pressure ng national expectations, ang pagdalo ni Kai sa training camp ay isang personal statement. Andito pa rin siya para sa laban. Ang kanyang simpleng pag-upo sa bench ay may dalang bigat na hindi masukat, leadership, unity at inspiration na nagmula sa isang batang may pangarap na maging pinakamatangkad na representasyon ng Filipino pride. Kasama pa rin si Kai sa 18-man list na isinomite ng SBP para sa unang window. Patunay na hindi siya tinanggal sa long-term blueprint ng Gilas. Kahit recovering, hindi siya inalis sa plano, hindi siya siniset aside, at hindi siya pinabayaan. Ipinapakita nito kung gaano kalalim ang tiwala ng coaching staff at federation sa future role niya. Sa likod ng recovery at therapy sessions, ang mensaheng dala ng kanyang pagdating ay mas malakas kaysa kahit anong dunk o block. Hindi pa tapos ang kwento, tuloy ang laban. Ang pagpunta ni Kai sa Guam ay may strategic weight para sa chemistry ng kupunan. Makikita niya up close ang bagong system, makakausap niya ang coaching staff, at maramdaman niya ang team energy habang binubuo ang core ng Pilipinas at habang sina QMB, AJ Edu, Junmar Fajardo at ang iba pang big men ang magdadala ng frontline load. Dadalhin naman ni Kai ang presensya na naghati ng stability, continuity at inspiration. Minsan ang pinakamalakas na impact ay hindi nanggagaling sa court, kundi sa commitment na ipinamamalas sa mga kasama. Well, sa huli, isang tanong ang bumabalot sa buong bansa. Kung ganito kaaga pa lang ay nagpapakita na ng suporta si Kai, gaano pa kalakas ang magiging Gilas pagdating ng araw na makabalik siya sa full strength. Sa ngayon, iisa ang malinaw. Ang kanyang pagdating ay hindi lang balita. Isa itong spark, isa itong pahiwatig, isa itong panibagong pag-asa na muli na namang gumising sa puso ng sambayan ng Pilipino. Buong Pilipinas, muling nabuhay ang dugo. Ang biglaang balita tungkol kay Kai ay parang lindol na umuga sa buong sports community. Walang nakahanda, walang nag-akala na mangyayari agad. Pero mismo si Coach Tim ang nagkumpirma, paparating na si Kai sa Pilipinas, sasama sa training sessions ng Gilas at babiyahe kasama ang national team papuntang Guam sa November 24. Sa gitna ng kanyang ACL recovery at buwan ng pananahimik, bigla siyang magpapakita at yan ang nagpasabog ng emosyon sa milyon-milyong fans. Ang unang epekto, hype, pero higit pa roon, pag-asa. Sa bawat tournament window, laging tanong ng mga fans, asaan si Kai? Kailan siya babalik? Paano ang frontline kung wala siya? At ngayong lumabas ang kumpirmasyong, hindi man siya maglalaro, sapat na ang kanyang presensya para magbago ang takbo ng momentum. Ang isang injured player na pumupunta sa training camp ay hindi ordinaryong balita. Ito ay simpulan ng dedikasyon, respeto at malasakit. Traits na bihira sa mga batang atleta, nakakabalik lang mula sa major injury. Pinaliwanag din ni Coach Tim na hindi pa siya cleared, hindi pa niya kaya ang physical load sa court, walang contact plays, walang scrimmages, pero ang nakakaantig ay ang linya na he wants to support the team. Hindi biro ang bumiyahe, mag-attend ng practices at sumama sa national duty nang hindi ka naman maglalaro. Ipinapakita nito na hindi niya iniiwan ang Gilas program at alam niyang mahalagang makita ng team na kasama nila ang 7'3" young star kahit hindi sila makakaasa sa kanyang shot blocking o scoring sa loob. Ang pagiging kabilang pa rin ni Kai sa 18-man official list ng SBP ay isa pang malaking punto. Sa ibang bansa, kapag injured at hindi available, tinatanggal ka muna sa pool, pero sa Pilipinas, hindi.
mananatili ka kung ikaw ay bahagi ng long-term structure. At malinaw na si Kai ay nasa long-term blueprint ng Gilas. Hindi ito courtesy slot lang, ito ay strategic move. Sa pag-upo niya sa bench, maririnig niya ang sistema, makikita niya ang spacing patterns, mararamdaman niya ang chemistry, at titibay ang connection niya with coach team at sa mga players. Well, sa madaling salita, hindi siya mawawala sa ecosystem ng Gilas. At sa perspective ng mga fans, lalo na sa mga matagal nang nag-aabang ng kanyang comeback, ang pagdating ni Kai sa training camp ay parang biglang liwanag. Matagal nang may agam-agam kung babalik ba siya sa full form, kung maapektuhan ba ang kanyang NBA dreams, at kung magiging priority pa rin ba siya ng Gilas. Pero ngayon, siya mismo ang may kasagutan na magpakita, malinaw na hindi niya kinakalimutan ang Gilas, kahit ang mundo ay hinihintay pa rin ang kanyang tunay na pag-usad sa international stage. Ito ang unang hakbang dahil kahit hindi siya maglalaro, pero pinili pa rin niyang maging present. Sa sports, ang presence ng isang leader ay pwedeng magbago ng buong atmosphere at sa pagbabalik ni Kai, kahit hindi pa sa court, ay sapat para yugugin ang buong bansa. Hindi lang ito tungkol sa height, hindi lang ito tungkol sa pangalan, ito ay tungkol sa aura, symbolism at long-term direction ng Gilas habang papalapit ang qualifiers. Kapag ang 7-3 na pag-asa ng bansa ay biglang pumasok sa practice facility, nagbabago ang ihip ng hangin. Ang bawat player, coach at staff ay nakaramdam ng matinding urgency at accountability. Marami ang hindi nakakaintindi kung gaano kalaki ang epekto ng simpleng presensya sa loob ng gym. Sa high-level basketball, hindi lang plays and skills ang importante, kundi mindset. At kapag si Kai na bagong galing sa ACL injury ay kusang pumupunta at nakaupo sa sideline, ipinapakita niyang hindi maaring kampante ang kahit sino. Kung siya ngang injured ay nagbibigay ng oras at energy para sa team, walang dahilan para mas maging pabaya ang iba. Ito ay uri ng leadership na hindi itinuturo, kusa itong lumalabas sa mga atletang mataas ang respeto sa bansa. So ngayon, pag-usapan natin ang chemistry. Sa mga malalaking tournaments, hindi sapat ang raw talent. Kailangan ang connection at tiwala. Ang sit-down presence ni Kai sa practices, team meetings, walkthrough at sa mismong biyahe papuntang Guam ay nagbubuo ng shared experience. Yun ang pinakamahalaga sa koponang may maraming bagong rotation pieces. Malaki rin ang epekto nito kay coach team. Sa isang coach na kilalang planner, organizer at long-term strategist, napakahalaga na makita si Kai habang unti-unting bumabalik sa rhythm, hindi para isa lang sa laro, pero para maintindihan ang timeline ng kanyang recovery. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.